Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa tafsir na umabot na tayo sa Suratul Dukhan verse 32. Kaya mga kapatid, ang kwento, ang nauna patungkol ito kina Musa at Paraon. Kaya a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa atainahu minal ayati wa ma fihi bala'um mubin. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, at pinagkalooban namin sila mula sa mga tanda na kung saan mayroong malinaw na pagsubok. Kaya mga kapatid sa Islam, ang mga tanda, ang mga biyaya, mga kaloob ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, huwag nating isipin na ito ay minsan ay mga ano lang ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meron itong mga pagsubok na kung saan gugustuhin talaga ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, susubukan po tayo. Kaya sa mga pagsubok ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay ano na tayo, aware tayo na mayroong mga fitna. Hindi lahat pabor sa atin. May mga pagsubok rin si Allah Subhanahu wa Ta'ala na ipagkakaloob sa atin. Kaya katulad dito sa time ng mga ni Musa alayhis salam, may mga pagsubok, malinaw na pagsubok, fitnatun mubin, sabi dito. Kaya dapat handa ka kapatid kapag may mga pagsubok o kaya may mga tanda si Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay talagang susubukan tayo ng Allah. Tapos sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna haula'i layaqulun in hiya illa mautuna al-ula wa ma nahnu bimunsharin. At kaya sabi dito, sinabi nila katotohanan, sila ay talagang magsasabi, hindi ito kundi una nating kamatayan at hindi na rin tayo bubuhayin muli. Kaya diyan sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, nagkaroon tayo ng idea mga kapatid, na ang mga ginawa ng mga nauna, ganon na ganon din ang gagawin sa panahon natin, na sila ay mag-aakala. Tingnan nyo, nag-aakala sila dito eh. Ganon ang sasabihin ng mga mapagtakwil, ayaw talaga bumalik kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayaw nila makadanas ng tinatawag nating katotohanan. Itong sasabihin nila, kung mamamatay tayo, ito lang ang unang pagkamatay, tapos hindi na tayo bubuhayin muli. Subhanallah. Ito ang lumabas na isa pong kupor. Tignan nyo, bunga ng shirk. Bunga ng shirk ay kupor din. Kaya, hindi talaga nila paniniwalaan ang mga nauna. Lalo na si Musa alayhis salam. Hindi nila paniniwalaan. Lalo na sa time ni Prophet Muhammad salam. Sila rin, mga katulad ni kausap kasi dito, tapos na ang kwento dito, pumunta na dito sa kwento ni Prophet Muhammad salam. Sila, mga tao na ito, nag-aakala na sila mamamatay lang, tapos hindi na sila bubuhayin muli. Kaya anong sinabi nila mga kapatid? Itong nakakalungkot sa lahat. Kanilang sinabi, katulad din ng mga nauna. Halos carbon copy talagang ginawa nila mga kapatid. Dito sinabi dito, fa'tu bi abaina in kuntum sadikin. Subhanallah. Ganon din ang sinabi nila. Sabi nila, kaya't dalhin ninyo ang aming ninuno
kung kayo nga'y mga makatotohanan. Allah musta'an. Nakakalungkot itong kanilang sasabihin na sila ay magsasabi ng mga salita na isang kalungkot-lungkot, mga kapatid. Nakakalungkot kasi nga, bakit mo sasabihin na ganito? Sasabihin mo na ikaw ay hindi ka ikaw ay isang mananampalataya, sabihin nyo kayo naniniwala sa kabilang buhay, tapos ganito lang sasabihin nyo. Kalungkot-lungkot. Nakakasira ng damdamin. Kaya mga kapatid, ito ang isa sa mga pinakamalupit na mga gawain na kung saan huwag nating gayahin ang mga hindi Muslim. Kaya dito mga kapatid, sila ganon ang kanilang sasabihin, dalhin niyo ang mga patay, kung ano pa sa word natin, dalhin niyo mga patay. Sila ang tatayo sa dito, sila magsaksi sa atin na totoo ang kabilang buhay. Kaya a'udzubillah sa mga ganitong mga pangyayari na ginagawa nila. Kaya sabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, kadugtong sa kanyang sinabi niya, ahum khairun am qaumut tubba walladina min qablihim ahlaknahum innahum kanu mujrimin. Katulad ng sinabi dito, sila ba ang nakakahigit o sa mga taong ng tubba at mga nauna pa sa kanila, nilipol namin sila, tunay na sila'y naging mga kriminal. Tingnan nyo mga kapatid dito sa sinabi ng Allah. Ang mga Quraysh ba higit ng mga tao? O mas higit pa sila sa Qaumut Tubba? Ang Qaumut Tubba, ito po ay galing sa tribo ni Saleh. Yun ang isa sa mga mga pangalan nila, Qaumut Tubba. Kasi mayroon silang hari dito ng pangalan Tubba, na galing sa Humayri, ang pangalan Tubba. Kaya yun ang isa sa mga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ba mas mainam pa sa mga Qaumut Tubba? Kaya yun ang isa sa mga ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinapaalalahanan sila na sila ay mga taong wala namang kalakas-lakas, wala silang kapangyarihan. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. At si Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, hindi namin nilikha ang mga langit at lupa at mga pagitan nito na laro na kami naglalaro. Hindi kami naglalaro. Hindi man lalaro si Allah subhanahu wa ta'ala. Nilikha niya lahat ng bagay dito sa mundo na meron talagang purpose, mga kapatid. May mga tinatawag na purpose. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, galit na galit sa mga gumagawa ng mga ganitong mga gawain. Kapag ang tao ay hindi siya mga tao gumagawa ng mga ganito, pinaparatangan nila ang Diyos na gumagawa ng laro-laro. Hindi naglalaro si Allah subhanahu wa ta'ala. Nilikha niya na mayroon talagang tinatawag na kabuluhan ang lahat ng bagay. May kabuluhan ang kanyang mga nagawa. Kaya yan isa sa mga dapat nating isipin, na tayo dito sa mundo binabantayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, sabi dito, wa ma khalaqnahuma illa bil haqq walakin aktsarahum la ya'lamun. Sabi dito, at hindi namin nilikha ang mga ito maliban na lang na may katotohanan, subalit karamihan sa kanila ay walang nalalaman. Tingnan nyo, walang nalalaman talaga.
Kaya pagsasabi mo, ganito-ganito lang, sasabihin mo ang Diyos, nilikha lang, tapos pinabayaan tayo, subhanallah, nagkamali ka talaga. Ikaw ay kabilang sa mga walang nalalaman. Nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ito na mayroong katotohanan, na mayroong araw paghukom. Lahat tayo tatayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat tayo ay mananagot sa araw ng paghukom. Kaya sabi dito bilang ang kasugtog dito, inna yawmal fasli mikatuhum ajma'in. Sabi dito, katotohanan ang araw ng paghahati. Paghahati ay kanilang takdang panahon sa lahat. Tingnan niyo, meron palang kalugit, merong araw ng paghahati-hati. Hatiin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, kung ikaw sabihin mo, hindi naman totoo yan, hindi mo pa oras yan eh. Magsalita ka dyan, kahit anong sasabihin mo, hindi mo pa oras. Merong oras kung saan sisingilin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Meron tayong tinatawag na takdang panahon na maghaharap tayo lahat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi dito, yawma la yugni maulan an maulin shay'a wala hum yunsarun. Sabi dito, araw na kung saan walang magpapakinabang ng anuman ang isang tagatangkilik at hindi rin sila matutulungan. Subhanallah. Hindi rin sila matutulungan. Kaya napakalungkot mga kapatid kapag ikaw ay kasali sa mga ganitong mga tao. Nakakalungkot. Kasi nga kahit anong hingi ka ng hingi ng tagapangtangkilik dyan, o kaya magbibigay sa iyo ng benepisyo, hindi sila makakatulong. Wala. Kasi nga lahat ay nasakay Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos ito pa, illa man rahimahullah innahu wal azizur rahim. Maliban na lamang sa kinawaan ng Allah. Tingnan niyo, maliban sa mga taong binigyan ng habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya lamang ang merong kapangyarihan doon. Siya lang ang nahahabag doon. Kung ikaw nahahabag sa kabilang buhay, walang silbi ang habag mo, kapatid. O kaya ang kapangyarihan mo, walang silbi yan sa araw paghukom. Kasi nga, si Allah lamang ang merong ganun. Sa Kanya lamang ang may autoridad. Kaya, tingnan yung sunod dito, nakakatakot. Sabi dito, inna sajaratiz zakkum ta'amul athim kal muhli yagli fil butun kalmuglil hamim. Subhanallah, sabi dito, katotohanan, ang puno ng zakkum, pagkain ng mga makasalanan, gaya sa kumukulong langis na kumukulo sa mga tiyan, katulad rin sa kumukulong tubig. Subhanallah. Tingnan nyo mga kapatid, meron. Kaya kung sasabihin mo, mayroong kang kapangyarihan sa araw paghukom, kayang-kaya ko na yung mga bantay, katulad ginawa ng mga Christ. Sabi niya, akin ang isa, sa inyo nang natira. Kahit anong sabi mo dito lang yan, sasabihin mo sa mundo. Pero sa kabilang buhay, wala ka doon. Kasi nga, parusahan ka lang ng Allah. Tingnan nyo, zakkum nga eh. Pagkain ng mga makasalanan. Kumukulo pa yan. Subhanallah, nakakatakot talaga. Pero wala kang choice. Kasi sa sobrang gutom mo, makain mong puno na yun. Wala kang pagpipilian doon. Kakainin mo yun. Tapos kumukulo sa iyong tiyan. Parang kumukulong tubig, mga kapatid. Kaya nakakatakot ang pagkain na yun. Pagkain kasi yun ang mga makasalanan. Nagkakasala sila sa mundo at pikit mata nila sa paggawa ng kasalanan, parang walang araw ng sisingilin. Walang sisingilin, parang walang pananagutan. Kaya nakakatakot ng mga ganitong mga pangyayari sa mundo. Sabi dito, khuduhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim. Sabi dito mga kapatid, dakpin ninyo siya
at saka kalad ka rin patungo sa kalagitnaan ng impyerno. Subhanallah. Kaya mga maraming nagbabasa dito, mga kapatid, napapaluha talaga. Kasi dakpin, hulihin, parang kriminal ka talaga eh. Nadakpin ka doon, takbo ka lang, kahit anong takbo mo, huhulihin ka rin doon. Tapos kalad ka rin ka tungo sa kalagitnaan ng impyerno. Subhanallah. Parang wala ka talagang kahiyan doon eh. Wala kang kadangal-dangal. Ibababa ka talaga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ipapahiya ka talaga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga kalad ka rin ka. Parang trapo. O ano pa dyan. Tapos sabi dito, Thumma subbu fawqa ra'sihi min adabil jahim. Sabi dito, at pagkatapos, buhusan ninyo ang kanyang taas, kanyang ulo. Mula sa kaparusahan na kumukulong tubig. Allah musta'an. Nahuli na. Nadakip na. Tapos anong utos ng Allah? Buhusan na siya ng kumukulong tubig. Allahu Akbar. Hindi ka ba matakot dito kung ganito ang sasabihin ng Allah? Hindi ka ba maano dito, makakabahan? Tapos sabihin pa sa kanya, Zuk innaka antal azizul karim. Sabi niya, tikman sapagkat ito. Kapagkat ikaw ay marangal na mayroong kapangyarihan. Kaya mga kapatid sa Islam, yan isa sa mga napakalungkot na pangyayari na kung saan mangyayari sa mga taga-impyerno. Mangyari sa mga taga-impyerno na sila ay makatikim ng ganitong kasakit-sakit na kaparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Matitikman nila na sasabihin sa kanila na ikaw dati ay makapangyarihan, di ba? Ikaw ay marangal na tao. Ngayon, tikman mo itong parusa ng Allah. Dinakip siya mga kapatid at napakalungkot sa lahat. Naparusahan pa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya wala ka talagang doon, nakakatakot lang sa araw kung saan ang Allah subhanahu wa ta'ala ay parusahan ng mga nagyayabang dito sa mundo. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, in hada ma kuntum bihi tamtarun. Sabi ng Allah, sa katunayan, ito ang dati ninyong pinag-aalinlangan. Ito na. Kasi nga sila, gawa ng gawa din sa mundo, trabaho ng trabaho, akala nila, ganyan lang ang buhay. Akala nila, ganun lang ang mangyari sa kanila sa mundong ibabaw. Hindi nila alam mga kapatid, na sila pala ay parurusahan na ng Allah subhanahu wa ta'ala na wala silang kamuwang-muwang. Ganito na. Kasi nga, nasubrahan na sila sa paggawa ng kasamaan. Basta ang tao na sobrahan sa paggawa ng kasamaan ay nagiging manhid na talaga. Akala niya ang kanyang karangalan, ang kanyang lakas, o ano pa dyan mga bagay kung saan makakatulong sa kanya. Akala niya makakabigay sa kanya ng pakinabang sa araw ng paghukom. Hindi. Kasi nga, sa araw ng paghukom, wala ka talaga doon. Kaya, nakakalungkot talaga mga kapatid kapag ikaw ay nakasali sa mga ganitong mga tao. Sabihin ka na, Duk, innaka antal azizul karim. Kaya kaya sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya dito, sabi niya, innal muttaqina fi maqamin amin.
Itong isa sa mga pampalakas natin ng loob, mga kapatid. Na bakit tayo gumagawa ng kabutihan? Kasi nga sabi dito, tunay na ang mga matakutin ay nasa ligtas na lugar. Ito naman ang napakaganda sa mga manampalataya. Mga manampalataya, bibigyan sila ng mga magandang ligtas na lugar. Doon yun sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Tapos sabi niya, fi jannati wa na'im wa jannati wa uyun, at sa mga halamanan at mga bukal. Allahu Akbar. Di ba napakaganda? Di ba maglakbay tayo, mag-field trip tayo, pupunta sa mga lugar, mga nature lang. Di ba nagagandahan ka? May mga garden, puno ng mga halaman, puno ng mga puno, ng mga prutas, mga manggahan. Di ba? Nasisiyahan ka, nagagalak ka kasi ganda-ganda. Ganon din ang mararamdam, sobra pa sa paraiso, mga kapatid. Kasi ang kasiyahan mo doon ay habang buhay na. Tapos bukal pa, iinom ka doon sa bukal. Allahu Akbar. Kaya, tapos sabi pa ng Allah, وَيَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسِ وَإِسْتَبْرَقٍ mutakabilin. Sabi dito, at magsusuot sila ng mga manipis at mga makapal na mga sutla na magkakaharap. Allahu Akbar. Magharap ka doon, damit mo ganda. Sida, sutla. Kaya ang mga manampalataya, ito lang isa sa mga natin, mga kapatid, dito sa mundo, hirap na hirap ka sa buhay, huwag ka mag-alala. Kung hindi mo makamit ang karangyaan dito sa mundo, huwag ka mag-alala kasi meron pa tayong pagkakataon. Yun po sa paraiso ng Allah. Kung di marami kang dinadanas ng mga problema, huwag ka mag-alala. Ang paraiso ng Allah malapit sa mga mahihirap. Kaya, tapos sabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika wa zawajnahum bihurin 'ain. Sabi dito, gayon nga, at ipakasal namin sila sa mga dilag na may napaka-rilag na mga mata. Allahu Akbar. Yun ang mga hurun 'ain. Ipapakasal sila ng Allah sa mga hurun 'ain. Tapos, kaya ayun, isa sa mga biyaya rin yun ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos sabi dito, وَيَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ. At sabi dito, at tatawagin sila, at magtatawag sila doon sa bawat bunga na matitiwasay. Allahu Akbar. Tingnan nyo, parang ano ka doon, parang hari ka doon. Tatawag ka lang ng mga prutas. Tapos ito pa pinaka-description dito sa prutas na ito, mga kapatid. Sabi dito, fakihatin aminin, ligtas ka pa. Kahit anong mo doon sa mga prutas doon, parang walang may-ari doon. Kuha ka lang ng kuha. Ligtas ka. Yun ang regalo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong makakapasok sa paraiso. Tapos sabi ng Allah, la yadhukuna fihal mauta illa mautatal ula wa waqahum adabal jahim. At hindi sila makakatikim roon ng kamatayan. Tingnan niyo, hindi na tayo mamamatay doon, magiging immortal ka na doon. Bukod lamang sa unang pagkamatayan at iligtas sila sa kaparusahan sa impyerno. Allahu Akbar. Yun ang regalo ng Allah. Ibig sabihin, sa sobrang saya mo na doon, hindi ka na mamamatay, mananatili ka na doon. Kaya, aanhin mo pa yan mga dito sa buhay sa mundo. Gastos ka ng gastos. Ang iba, grabe talagang gumastos sa kamatayan. Magpapahospital hanggang ang bill nila, milyon-milyon na. Hindi natin alam, pinagluluko na tayo ng mga hospital. Walang problema kahit sabi ng propeta, magpagamot kayo. Lahat ng mga sakit ay mayroong lunas maliban lang sa kamatay. Tingnan niyo, napaka-specific yan, mga kapatid. Maliban sa kamatay. Ibig sabihin, kapag mamatay, malapit, tingin mo, sarili mo, na malapit ka na mamatay, huwag ka na magpagamot. Kasi mamatay ka rin .
Ha? O kung okay lang magpagamot kung bata-bata ka pa, tingin mo maliligtas ka pa, wala problema, paggamot ka dyan, gagastos ka. Pero tingin mo, pataas ng edad, matanda ka na, magpagamot ka pa, subhanallah, wala lang gamot yan. Ha? Idudugtong mo, isang buwan na lang, gumastos ka naman ng milyon, kawawa naman ng, kung example, mga pobre. Di ba? Kaya, yun isa sa mga natin mga kapatid, dapat ganon na ganon. Kasi nga doon sa paraiso mga kapatid, hindi ka na makakaranas doon ng kamatayan maliban sa unang pagkamatayan lamang. Ha? At iligtas ka pa ng Allah sa impernong apoy. Tapos sabi dito, fadlan min rabbik dhalika huwal fawzul azim. Ha? Pabor, bilang pabor mula sa iyong Panginoon. At iyon ang matinding pagkawagi. Allahu Akbar. Yun ang matinding pagkawagi. Yun ang pipiliin natin. Yun ang ating gustuhin. Ang pabor ng Allah subhanahu wa ta'ala na makapasok sa paraiso. Ha? Kasi nga doon mga kapatid, lahat kaya mong gawin. Ha? Hindi katulad dito sa mundo, may limitasyon lamang. Ha? Mayaman ka nga, pero matanda ka na, limitasyon mo yun eh. O kaya, may lakas ka nga, pero wala ka namang pera. May lakas ka nga, pero wala ka namang oras. Di ba? Kaya, lahat dito sa mundo may ano tayo dito. Kaya, masaya tayo mga kapatid na meron tayong Quran, meron tayong Allah na nagtuturo sa atin na meron pa palang ibang lugar kung saan yun ang hangarin natin bilang mga mananampalataya. Yun ang fawzul, yun ang tinatawag nating paraiso. Tapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, fa innama yassarnahu bilisanika la'allahum yatadhakkarun. Sabi dito ng Allah, kaya pinagaan namin sa iyong dila, baka sakali sila'y makakaalala. Allahu Akbar. Kaya sa pagbabasa ng Quran, pinagaan na yan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa dila para madali nating masaulo, madali nating maunawaan, madali nating mabasa. Ha? Kaya sabi dito, fartaqib innahum murtaqibun. Kaya't bantayan mo sapagkat sila ay binabantayan. Kaya lahat tayo mga kapatid dito sa mundo, lalo na mga tumatanggap ng katotohanan sa mula sa Quran at sa mga sinasabi ng mahal nating propeta sallallahu alaihi wasallam, ay dapat nating bantayan talaga mga kapatid. Bantayan natin ang mga mananampalataya. Kasi lahat tayo babantayan ng Allah. Kaya kung tulong na lang, tulong sa ating mga kapwa mananampalataya, kailangan din natin sila bantayan, lalo na ating mga anak, lalo na yung mga kapatid, lalo na mga nagsasala kasama mo, bantayan mo. Kasi nga magtutulungan po tayo sa kabutihan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. At magtulungan kayo sa kabutihan at sa pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ganun po tayo magbabantayan mga kapatid, sa nagtutulungan tayo sa paggawa ng kabutihan. Hindi tayo nagtutulungan sa mga puro kasamaan lang. Yun ang natin, bigyan talaga natin ng diin. Allahu Akbar. Kaya dahil doon mga kapatid, lagi tayong pinapaalalahanan ng Allah sa paraiso niya at tinatakot tayo sa impernong apoy. Kaya ang mga nagkukwento siya sa mga nauna rin para makakuha tayo ng leksyon, para mag-isip-isip tayo na lahat pala din sa mundo ay kailangan nating pagtiisan at patyagaan, at lalo na tayo mayroon tayong inaasam-asam na paraiso ng Allah. Kaya dahil doon na pinapalakas nating ating mga pananampalataya, naghahanda tayo gamit ang mga maraming kaalaman nating matutunan at sa pagsasabuhay nito. Kasi nga, meron tayong inaasam-asam mga kapatid. Ang iba, inaasam nila pera, inaasam nila katayuan, inaasam nila mga tirahan dito sa mundo. Wala namang problema yun, pero meron pang mas marangal kaysa dyan. Ang mas marangal, yun ang ating kukunin. Yun ang ating pupuntahan. Kasi at susunod na lang yan ang iba.
Susunod, tingnan nyo, kapag ikaw o yumayakap sa Islam, sa sobrang yakap mo, susunod mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang iba kasi, purely wagas talaga, purely makamundo. Kaya, nakuha nga nila, pero sa kabilang buhay, wala naman silang mapapala. Tayo hindi ganun, mga kapatid. Gusto natin, kaya ang Quran napaka-balance talaga, nagkukwento, tapos ang araw paghukom, tapos impyerno, katulad dito sa Surah Ad-Dukhan, nagkukwento siya, tapos nagkakaroon ng mga panakot, kaya kasi nga ganito ang estilo ng pagpapahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Para makakaalala po talaga tayo na hindi tayo maging bulag. O hindi bulag, lalo na mga pikit mata sa paggawa ng kasamaan. Inshallah, sana meron kayong napulot ang aral, mga kapatid. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع.